Super blessed morning po sa ating lahat. Yan. My topic is entitled, Healed and Forgiven. We are healed. Ito po ay nasa past tense o tapos na. Nangyari na. Ibig sabihin, hindi pagaling pa lang or gumagaling na, kundi magaling na. Sabihin po natin na sabay-sabay, magaling na. Depende na lang kung iyong paniniwalaan. At ating nakamit ang kagalingan matapos na matanggap natin ang forgiveness. Sabihin nga po natin, forgiveness ni God dahil kay Kristo. Ayon po sa Romans 10 verse 9, that if you confess with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised from the dead, you will be saved. Ang salitang save sa Greek ay sodso. Sabihin nga po natin, sodso. Na ang ibig sabihin ay to save, to heal, preserve, do well, or make whole. Kaya kapag natanggap mo na ang kaligtasan dahil sa kapatawaran ng ating kasalanan, tayo rin ay pinagaling na sa lahat ng ating karamdaman. Kasama sa kaligtasan ang kagalingan. Amen po? Ano ay pinatawad sa atin? Completely forgiven. Sabihin nga po, completely forgiven. A, judicial sin. Ito ang kasalanan ng sangkatauhan, sinners. Sabihin nga po, sinners. Ito ay pinag-uusapan sa husgado. Okay, ano po ba yun? Yung mga rape, murder, yan. Next po ay parental sin. Ito ay kasalanan ng mga anak, son. At ito ay pinag-uusapan sa loob ng bahay. Ito po yung mga simpleng kasalanan ng mga bata. Ano po? May mga simple na nakabasag o may mga nagawang pagkakamali. Yan. So ano ka sa dalawa? Tanungin nyo nga po ang inyong katabi. Ano ka sa dalawa? Son or sinner? Yan. At tayo ay naging anak kasi 1 cross plus 3 nails equals forgiven. Sabihin nga po, forgiven. Yan. Ayon po sa Romans 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Hindi umabot sa kaluwalhatian ng Diyos ang ating mga ginagawa para mapatawad tayo. At walang maliit o malaking kasalanan, pagkat lahat ay nagkasala. Di po ba? Yan. So example po yung Jesus and the woman caught in adultery. Ang sabi ni Lord, kung sino ang walang kasalanan, maunang bumato. Meron po bang bumato sa kanya? Meron o wala? Yan. Wala po, no? Yan. So, pero may bumato. Ang sabi ni Lord, kung sino ang walang kasalanan, maunang bumato. Pero may bumato po ba? Wala kahit isa. Dahil lahat ay nagkakasala. No? Amen? At nangangailangan ng pagpapatawad na ating Panginoon. Yan. Sabi po sa John 8:10 verse 11, Jesus straightened up and asked her, Woman, where are they? Has no one condemned you? No one, sir, she said. Then neither do I condemn you, Jesus declared. Go now and live your life of sin. Siya ay pinatawad at ang sabi ni Lord, live. Yan. Iwan mo na ang buhay na makasalanan. Baka kasi mali ang dinig ng iba. Hindi sinabing live o ipamuhay ang kasalanan. Malinaw po ba? Huwag nating ipapamuhay ating mga kasalanan. Iwan na po natin ito. Yan. Kung tutuusin, ang kasalanan ng babae ay punishable by death. Hatol na kamatayan ito. Stone to death. Dapat patay na siya sa araw na iyon. Pero gaano man kalaki ang kanyang kasalanan, kaya itong patawarin ng ating Diyos. Amen po? Yan. Sins are to be confessed. Sabi po sa 1 John 1:9-10, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. If we claim we have not sinned, we make Him out to be a liar and His word has no place in our lives. Ang tinutukoy po ni John dito na sins ay hindi judicial sin, kundi ano po, parental sin. Kung hindi tayo magko-confess, ito ay magiging foothold ni Satan sa atin.
para palungkutin tayo. Kaya ang payo sa Ephesians 4 verse 27, and do not give the devil a foothold or chance. Okay? Huwag po nating hayaan si Satan, okay, na mamuhay sa ating buhay. Gaya ng sabi ni Lord Jesus sa babae, go now and live your life of sin. Dahil kapag hindi niya iniwan ang masamang buhay, babalik na naman ang dati niyang kasalanan. One sin leads to another and cause separation from God. Ganito ang nangyari kay King David. Okay, who is David? Great king, man after God's own heart, greatest warrior, prays 7 times a day. Pero siya ay nagkasala ng patong-patong sa Diyos dahil imbes na nasa giyera siya, nagpaiwan siya sa tuktok ng palasyo at naging kampante o relax. Completely unguarded. Sabi nga po, completely unguarded. Kaya pumasok sa kanya ang lust of the eyes. Nang makita niyang naliligo si Bathsheba at kasunod nito ay lust of the flesh dahil nakipagtalik siya rito. At pinapatay niya ang kanyang asawa. Ang asawa ni Bathsheba na si Uriah. Maliit at mapalaking kasalanan, simpleng boso na naging adultery at nauwi sa murder. Ayan, sabi po sa 1 Corinthians 10, verse 6 to 7, now, all of this is an example for us, to warn us at not to desire evil things, as they like David, nor to worship idols. Yan, wag po nating sasambahin ang mga idols na yan, na mga gawa po sa kahoy. As some of them did, as the scripture says, the people sat down to feast, which turned into an orgy of drinking, wild party, and sex. Yan. Huwag iinom ng alak. Sino po ba mga umiinom dito? Yan. So, lalo ang mga kadalagahan natin. Yan. Mga kadalagahan natin. Yan. Mga hindi umiinom yan. Dahil eka nga nila, pag may alak, may balak. Yan. Kumilos tayo ayon sa nais ng Diyos sa atin. Sabi po sa 1 Corinthians 6, verse 19 to 20, don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you and who was given to you by God? Do not belong to yourselves, but to God. Okay? So nilikha po tayo ng ating Panginoon Diyos. Kaya marapat na igalang po natin na ating mga body. He bought you for a price. So use your bodies for God's glory. Amen po? Yan. Binili tayo kapalit ng kanyang buhay para sa kanyang kapurihan. Kung hindi tayo pinatawad sa ating mga sins, ano ang epekto nito sa atin? Ayan. Number 1 po, sin affects our wealth. Ayon po sa Proverbs 28 verse 13, you will never succeed in life. Yan. If you try to hide your sins, yan, di po tayo magsasucess sa ating buhay. So marapat po na ating mga kasalanan ay hingin natin ang kapatawaran sa ating Panginoon. Confess your sins. Huwag kang mag-focus sa mga malalaking kasalanan. Ang confession ay para rin sa maliliit na kasalanan. Dahil ang maliit, pag pinagsama-sama, nagiging malaki. A small leak will sink a great ship. Yan. Ayon po kay Benjamin Franklin. Maaring palubugin ka ng maliliit na problema. Kaya bilang mga anak, confess it to our Father in heaven. Sabi po sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Amen po? Ang nakapagpapalayo sa atin sa blessings ni God is our sinful nature. At ang sin ay nagpapalayo sa atin sa Diyos. Kaya kung malayo tayo sa Diyos, ito'y nagbubunga ng poverty, okay, ng mga kahirapan. Gaya ng prodigal son. Yan. Napanood niyo na po ba ito, yung video ng prodigal son? Ayon po sa Luke, verse 15 to 16, so he went and hired himself out to a citizen of that country who sent him to his fields to feed pigs.
He longed to fill his stomach with the fats that the pigs were eating, but no one gave him anything. Kahit kaning baboy, papatulan mo kung malayo ka sa Diyos, kahit paan na kaniya. Number 2, sin opens the door to a spirit of violence. Gaya ng kasalanang ginawa ni David, ito ay nauwi sa pagpatay kay Uriah, na mister ni Bathsheba. Ayan. 2 Samuel 11-15. In it, David wrote, "Put Uriah in the front line where the fighting is fiercest. Then withdraw him so he will be struck down and die." Ayan. Sabi po sa Matthew 27 verse 3-5, when Jesus, who had betrayed him, saw that Jesus was condemned, he was seized with remorse and returned the 30 silver coins to the chief priest and the elders. "I have sinned," he said, "for I have betrayed innocent blood. What is that to us?" They replied, "That's your responsibility." So Judas threw the money into the temple and left. Then he went away and hung himself. Okay, no? Si Judas po ay nagpakamatay. From betrayal lamang ay nauwi sa suicide si Judas. At hindi ito magandang pantapos ng kanyang buhay. Dahil kung si Peter nga ay napatawad ni Lord, siya pa kaya? Kaya siyang patawarin na ating Diyos. Suicide is sin. God forbids murder, sabi po sa Exodus 20 verse 13. And taking one's own life is murder. Yan, napakalaking kasalanan po yan, mga kapatid. Ano po? Na wag po natin kikitin na ating buhay kahit tayo may mga problema. Yan. True Christians will never commit suicide because the Holy Spirit will empower her. Kayang kumilos ng Diyos sa buhay natin kahit pa sa pinakapangit nating kalagayan. Wag mo lang kikitin ang iyong buhay. Repentance leads to godly sorrow, which leads to change and salvation without regret. Hindi katulad ng godly sorrow na nararamdaman ni Judas, which is negative. Sabi po sa Act 3, verse 19-20, "Repent, then, and turn to God, so that He will forgive your sins. If you do, times of spiritual strength will come from the Lord, and He will send Jesus, who is the Messiah. He has already chosen for you." Ang pagtalikod sa kasalanan at pumunta sa Diyos ang tiyak na paraan para sa tunay na forgiveness. Pagkat may ibang tumalikod pero hindi naman lumalapit sa ating Diyos. Kaya tayo po ay patuloy na lumapit sa ating Panginoon. Gaya ni King David na nagrepent at nakita ito ni Propeta Nathan. He was restored in God's sight. Pero ang pinagdaanan ni King David ay hindi magandang daanan. It's your choice to change your path and don't be like David. We need to know that we can be completely free and forgiven when we repent. Ayon po sa Rome 8:1-2, "There is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, because through Christ Jesus, the law of the Spirit of life set me free from the law of sin and death." Ayon po sa Romans 6:23, "For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life." Yan. So ano po regalo sa ating Panginoon? Eternal life. Yan. Hindi mo kailangan maging scholar para maintindihan mo ito. Ang hawak mong kasalanan, magbibigay sa iyo ng kamatayan. Pero ang regalo ng Diyos kay Kristo ay buhay na walang hanggan. Sino pa gusto magkaroon ng buhay na walang hanggan? Lahat po na nagtaas. Okay, so last verse na po. Hebreo 8 verse 12. "For I will be merciful to their iniquities, and I will remember their sins no more." Ano man na nangyari noon, kinalimutan na iyon ni Lord. Hindi na niya alalahanin ang ating mga kasalanan. At kapag tumingin ng Diyos sa atin, tila baga hindi tayo kailanman nagkakasala sa Kanya. Dahil sa sakripisyo ni Kristo para sa ating kasalanan. So for our Macarius Challenge, sabay-sabay po tayo. In Christ, believe that you are
completely forgiven. To God be the glory and praises.